Ang masasabi ko lang sa inyo ay hindi ako tagapuna o kritiko na tumatahol sa hindi lamang sa isang punong kahoy. Kasi lahat pinupuna ko na yan eh. Sino ang mga nagtatangkang manira ng katotohanan na aking pinapahayag? Sila yung mga kampo ng kadiliman. Kasi ang kinukuhan ko naman yung ikakabuti ng mahirap eh. At napakasimple lamang ang kanilang plano. Sirain ang aking pagtitiwala. Ito yung patayin ang ilaw ng aking kaluluwa. Marahil sa kanilang kaisipan ay maaari na nila akong iwanan sa kanilang patibong na inilaan nila sa akin. Ito yung mga kasinungalingan na kanilang mga ipinapahayag laban sa akin at pilit nilang binabaluktot. Pero wala silang kamalay-malay ng kung ano man ang aking pinaplano. Yung kanilang ginagawa sa akin ay bumabalik din sa kanila eh. Hindi ba nila matansya? Ito lang ang mapait na katotohanan na pumasa kanila. Sapagkat kahit anong sagabal sa daan ay hindi nila ako basta mapapasuko. Kaya nga nananatili akong nakatayo sapagkat kaya kong isakripisyo ang lahat. Magtagumpay lang ako sa pinapagawa sa akin ng kataas-taasan. Ang tanging masasabi ko ay walang bagay na natiling nakatayo sa kanila. Kaya ang mga persa ng kadiliman ay unti-unti na bumabaliktad. Yun ang kanilang mga gawaing nasa kadiliman. Hindi na nila kayang pamahalaan ng mundo. Dahil nga doon sa mga nagpapasalamat din ako sa mga social media dahil nga dyan nagkakaroon na ng unti-unti naliliwanagan ang mga tao. Ang kasing kailangan ko ay yung persa na nagbibigay kay BBM at saka sa mga, lalo na yung si Duterte, lalo na yung mga mga politikong magnanakaw. Ito nga si Trump at saka si Xi Jinping. Kaya hindi mahuli-huli ng ICC dahil nga doon kay Xi Jinping at saka yung si BBM doon naman sa kay Trump naman ang dahilan. Kasi sinasabi ko nga, akala ng ICC, itong siya nagbibigay ng pondo sa United Nations at saka sa kanyang mga ahensya. Walang kamalay-malay yung na yung mga pondo ng United Nations at saka sa mga ahensya niyan ay nagmumula sa kayakamanan ng mga mahihirap. Hindi naman, wala namang naitutulong sa kanya mga iyan sa Group of Five. Yung putang inang Xi Jinping na yan at saka yung putang inang Trump na yan, wala naitutulong yan. Maraming ang mga siraulong na nahihiwalay. Sapagkat marami sa kanila na si Trump ang katuparan ng propesiya ng Biblia. Wala naman tanda yan. Palibas ay nagsasalita siya tungkol sa mga Biblia na Kaya paniwalang-paniwala naman mga siraulong mga Amerikano.
Totoo naman mga siraulo kayo eh. Oh, di ba totoo? Hindi lang para sa kaguluhan pampolitikal, kundi sa makahulang sandali na sinusubukang mabigyang katwiran ang kanyang ginagawa. Sapagkat ang mundo ay kaguluhan. Ngunit ang paniniwala ng mga tao, isa lamang itong pampolitikal na argumento. Nanalihis ang mga tao sa kahalagahan espiritual. Kasi ang tao kasi kung walang makita, sasabihin nilang marites lang yan. Hindi ito ang isang mahalagang labanan, kundi isang malawak na pananaw na direktang kumukontrol sa propesiya. Alalahanan natin kung ano ang binabanggit sa Biblia. Ang mga hari ay nagpapataasan ng ihi. Yun ang bawat isa gusto niyang mas mataas siya sa kapwa niya. At tungkol naman sa panlilinlang sa kapwa, bago mangyari ang matinding pagsubok sa sangkatauhan, ang mga tao'y nananatiling bulag. Hindi nila kasi yung katwirang espiritual yun ang napakahalaga. Pero ang kasi niyan, dahil lamang sa mga religion, kaya nagkakaroon ng pagkawatak-watak, bagamat sila ay nagsasama-sama sa pananampalataya, pero nagkakawatak-watak naman sila sa paniniwala. Halos lahat Piso Sangkwang, Jehovah, pero doon sila nananampalataya. Pero lahat yan yung mga yan ay mga hangil lamang Ang pinaglalaban ko ay yung katwiran, kaya hindi ko kailangan yumuko sa persa ng kadiliman. Bakit ako yuyuko? Putang ilan mga yan. Bakit? Ang katanungan na unang kinuha sa akin, bakit kinuha ni Trump si Elon Musk na maging advisor niya o tagapayo? Maunawaan natin ang bagay na ito pagka itinapon ang mga bagay na negatibo. Hanggat nandyan tayo sa paniniwala, gaya ng mga siraulong mga Amerikano, paniwalang-paniwala. Kaya lang naman nanalo si Trump ng pangalawa dahil dinaya ng at ang mandaraya nagmula dito sa Pilipinas. Alam mo, basta sa kalukuhan, numero 1 Pilipino Yung mga namumuno natin, yan si Garcia, bakit hindi mo ako ireklamo? Yan ang sinasabi ko. Rineklamo si Respicio, pero ako hindi mo kayang ireklamo. Dahil talaga patutunayan ko talaga sa iyo na kasabwat ka sa pandaraya ng pagkapanalo ni Trump. Maging si Glenn Chong, maging yang si Bautista. Bakit ayaw ninyong si Bautista na papuntahin dito? Pagkatapos si Kibuli papuntahin sa Amerika, extradition. Ayaw nyo. Dahil malalantad kayo na lahat ng pandaraya ay nangyayari sa atin. Yan putang hinang mga kumilik na yan. Kumulik. Yan ang dapat itawag sa'yo, hindi kumilik, kumulik. Anong kinukolekta? Di yung pera. Hindi ba Garcia? Tangina ka. Walang yaka. Hindi alam ng mga tao, pagka nangungusap ang kataas-taasan, ay hindi sa pamamagitan ng mga panaginip, kung ano-ano kundi, at hindi rin siya bumubulong, kundi sa pamamagitan ng mga nangyayari. Sa pamamagitan nito,
hindi natin makikita yung mga balak ng mga kadiliman eh. Kaya buksan natin ang ating pandinig upang maunawaan natin ang mga bagay-bagay. Dahil may mga nangyayari na, kaya nga sabi ko na yung mga pangitain, yung mga nakikita sa kalangitan, mga kwan na yan eh. Lalo na yung hula doon sa kwan ni aklat ni Joel, ay yung kwan na yan, yung mga binata na nanaginip, yung mga matatanda, nakakakuan ng mga pangitain, nandoon yan. Pero wala eh, palibasa itong mga religion, mga tanga-tanga ito, mga bobo ito eh. Mga tanga-tanga. Dahil hindi na nila alam ay magpaliwanag eh, tungkol sa mga bagay na spiritual eh. Alam nila sabihin yung kabulagang spiritual, pero hindi naman nila alam kung ano yung kabulagang spiritual. Kaya nga, napakatanga itong mga religion, kaya nga gigibain lahat ng religion. Dahil yan, yung ang sinabi ko, ninanakawan nila ang Diyos. Sa pagkaalam ni Trump, madaling magtiwala kasi ang tao eh. Kaya nga, paray ang pusang bugok na BBM eh. Na si Elon Musk, ganito, magkukuhan siya dito, magpipinansya ng mga negosyo dito. Akala naman siguro na ni Trump, kaya niya akong paikutin sa palad. Ako, sasayaw lang ako. Kung ano man ang sasayawan ko kung anong gusto nila. Pero hindi nila alam, bandang uli sila nang umiikot sa palad ko. Kasi pinag-aaralan ko sila eh. Hindi naman porke paniwala na kagad ako pag sinabing gano'n. Lalo na kasi ang mga Pilipino, pagdayuhan na nagsalita, paniwala yan. Mga bugok yan kung minsan mga bugok din itong mga Pilipino na ito eh. Mga siraulo din eh. Kasi ang kanyan, madaling mapaniwala ang tao dahil siyang pinakamayaman eh. Pero sinong makikinabang uli dyan? Di yung mga magnanakaw na oligarko ng Amerika at Pilipinas. Kaya nga nandito yung China na yan at saka kwan na yan eh. Yung Amerikano na yan eh. Kasi dahil sa yaman ni Kunwa, hindi naman kanya yung kayamanan na yan eh. Para sabihin ko sa inyo totoo, hindi siya ang pinakamayaman. Ginamit lang siya, dami lang yan. Si Elon Musk, bubo naman yan eh. Yung mga na-invento Tesla, hindi siya may gawa nun. At kaya kinuha yan dahil tiga South Africa yan, tiga Africa yan. Baka sakaling mabola niya yung mga yung mga African eh. Yung mga namumuno sa kanila. Dahil yan, ang talagang balak ng mga yan, manatili sila sa kanilang dapat kalalagyan. Paano yan? Unti-unti na silang bumabagsak. Kaya, hindi umiimik din itong mga dahil nga dito sa, yung mga Amerikano din makikinabang. Kaya, ang mga sinasabi ni Trump, gaya niya, kinukuha niya si Jesus, pagkatapos yung kamay niya nakaganon, kung wari ay nako, Huwag kayong magpalinlan dyan sa tarantadong Trump na yan. Minumura ko lang yan. Kasi dahil sa social media, unti-unti na tayo nakakawala sa tanikala ng mga yung mga nahihiwalay. Sino ba nahihiwalay? Di yung mga na yan, yung mga mayayaman na yan, yung mga namumuno. Kaya nga, napakagulo ng mundo eh.
Sa atin naman, yung mga nahihiwalay na hindi yung mga politikong magnanakaw. Oh. Kaya huwag na ninyong pagpapansinin yung eleksyon na yan. Nako, puro magnanakaw. Pandaraya. Oh, inuulit ko. Yung mga pogo na yan, ginagamit nila yan sa pandaraya, sa eleksyon. Kaya ayaw ni Bongbong na mawala yan. Oh. At saka yung communication tower sa kwan. Maaari yung sa China, ikukuha niya kung wari sa Pogo, pero yan, may mga kwan yan eh. Puro mga talinghaga yan na ipinapadala. Mga code lang yan. O, pag ganun, alam na yung gagawin. Kaya nga mga dayuhan ng mga karamihan ng nakakon sa Pogo eh. Yung tungkulin ng mga kwan dito, ng mga Pilipino na nasa Pogo, kumbaga sa kwan lang yan, mga meron lang yan eh. Kaya yung mga pangyayari na ganyan, yung mga pinapahayag ko, hindi na normal sa kanila yan. Kaya sinusuri nila maigi ang kanilang sarili. Dahil nga dyan sa mga kwan na yan eh, yung mga katotohanan na linalahad ko, natataranta na sila. Kasi ang gusto ko kasi, yung may pagkapantay-pantay. Hindi porque, ito mga putang ng mga politiko na, lalo na yung mga kwan, namimigay na sila. Oh. Kaya nga, oras na namigay sila ng perang kwan, kaya nga minimiting nila mga treasurer ng mga bawat barangay Yun ang ipamimigay nila, yung polymer na yun. Oras na ginamit ninyo yan. Tandaan ninyo, lahat kayong mga barangay na treasurer na namudbod ng mga polymer na pera, ipakukulong ko kayo. Tandaan ninyo yan. Hindi kayo makakalabas sa kulungan ninyo. Papatapon ko kayo doon sa gagawing bilangguan doon sa Puga Island. Kasama ninyo mga politiko na yan. Tandaan ninyo yan. Ang gusto ko kasi, yung pagkapantay ng oportunidad. Maging sa negosyo. Pero hindi na natin kailangan magnegosyo eh. Ano naman binabalak ni Trump na negatibo? Kasi may balak yan eh. Ang gusto niya mangyari, yung isasarado niya yung US Embassy. Ano sa akin, kung isara mo, di lalo maigi. Dahil ang kuwang ko sa inyo, tayo mga Pilipino lang, pag pumunta sa Amerika, maraming cheche-boreche. Kaya nga nakakapasok ang mga terorista kuno sa bansa nila. Pero yan, kasama sa plano nila yan. Kasi, pag papasok doon ang terorista, basta may passport, may pamasahe, okay na. Pero pagdating sa Pilipino, titignan muna yung bank account, kung talagang may pera, kung anong gagawin niya sa Amerika. Ang daming cheche-boreche na kung itong mga Amerikano na ito eh. Pilipino lang ngayon. Pag unlad ng Pilipinas, mahihirapan ko din kayong mga Amerikano. Hindi kayo basta-basta makakapunta dito. O di kaya patatalsikin ko lahat. Gusto ko lahat ng dayuhang mapatalsik dito. Lalo na yung mga inchik na yan. O pati sa Makati, puro mga Koreano na rin na nakakabili ng mga kwan dyan. Kaya nga, yan ang talaga napakahirap eh. Sarili natin bayan, squatter tayo. Pero yan, kung ikuha mo sa Constitution, labag yan. Pero itong putang inang bugok na Marcos na ito, putang ina ka, animal ka, putang ina mo, minumura kita, Pangulo ka kuno, pero minumura kita, wala kang silbi. Isang mamayang simple, minumura ka lang.
Lahat kayong mga politiko. Oh, lalo na ikaw, Browner. Oh, putang ina ka. Oh, ano nangyayari na sa bansa natin? Binibenta na ninyo, mga animal kayo. Oh. Kaya natural lang magalit ako. Gusto ninyo, dayuhan ng makinabang. Nakinabang na nga noon dahil yan ang putang inang diktador na Marcos na yan. Oh, hindi ba? Putang ina yan. Maski napatay na yan, putang ina yan. Ay, ako talagang pahuhukay ko yan eh. Tatapon ko talaga sa Philippines eh. Gagawin ko yan. Kung hindi makaya ni Sara, ni Duterte, ako kaya ko. Putang ina nyo. Huwag ninyo sabihin na hindi ko kaya yan. Kaya yung pera natin mismo ginagamit ng mga Amerikano, yan China. Oh, yung ayaman niya mga putang ina niya, mga Grupo 5 na yan, magkakasabot lahat yan eh. Tapos kung wari magkakalaban, sinong ululin nyo? Ako? Hindi nyo kaya, hindi ninyo ako kayang ululin. Dahil alam ko ang mga galaw ninyo. Oh, kaya kayo, hindi na ninyo alam ang gagawin ninyo. Ngayon, gusto mo umalis ha? Ito putang inang bukat Trump ka, o gago, o inutil, o putang, ikaw bula ang propeta ka. O, nagkaparehasa lang tayo ng kwan. Akala mo, kaya mo na akong paikutin? Putang ina ka. Kaya nga yung 7-7 eh, 7 times 7 eh, 49. Ang hindi ninyo alam, yung middle initial. Oh, napakahalaga nun. Aalis daw sa UN, di umalis ka. Oh, dahil nabubulgar na hindi ninyo pera, hindi pera ng Grupo 5, hindi pera ng mayayamang bansa, ang pondo ng United Nations. Oh, hindi, wala kayong binibigay na kontribusyon, kundi pera ng mga mahihirap dito sa Pilipinas. Yan ang ginagamit ninyo. Kaya putang ina ito, kaya kumukulo ang bahay tayo ko sa inyo eh. Oh. At wala namang magawa itong Marcos na ito. Dahil hindi naman kanila eh. Oh, inaangkin niya, hindi naman kanila. Alalahanin na natin itong bagay na ito. Ang tulong ng USAID ay pera pa rin natin yan. Hindi pera ng Amerikano yan. Ano ibabayad yan? Ano ibibigay niyan? Oh. Kaya nga sabi ko, yung tatlong parte kasi ang kuwan ng Pilipinas. Yung isa para sa Luzon, yung isa para sa Bisaya, yung isa para sa Mindanao. O kayong mga tiga Mindanao, gusto niyo yung hiwalay? Di, okay lang sa akin. O, para lahat dito na mapunta, tignan ko lang ang galing ninyo. O, yan ang sinasabi ko. O, kung maghirap kayo, anong pakialam ko? Kung maghirap kayo, umunlad itong Bisaya at saka itong Luzon. O, wala akong pakialam sa inyo. Nagmamalaki kayo. Akala nyo, kaya na ninyong tumayo dahil yung salita ni Duterte, salita ng kwan, ng mga tatlong babae. Eh, karamihan dyan, nandiyan na sila sa Mindanao eh. Ay, ano pa? Oh, yung tatlong binhi ng ahas. Oh. Yung isa, inaangkin nyo yung kayamanan. Yung isa, inaangkin niya yung Sir Juan Daspor. Eh, yung isa, sinisiraan ako. Oh. Eh, yan ang sinasabi ko, na kinukan nila ako. Pinanghihinaan ng loob. Eh, ako ba kaya ninyo panghinaan ng loob? Eh, kaya ko nga isakripisyo lahat eh. O, pagkatapos, sasabihin nyo, mapanghinaan ako ng loob. Palibasa, mga binhi kayo ng ahas, kayong tatlo dyan. Eh, ito daw si Kwan, nasabi sa akin ng isang Kwan eh, na si Lumas nagpapagawa ng bahay doon sa Palawan. Kaya nga, napakahirap eh. Kaya akala niya siguro, porque mayaman siya, puno. Oh, hindi naman kanya kayamanan na yan eh. Hindi rin siya nag-develop ng Tesla eh. Oh, kaya yan, negosyo yan ng mga Kwan. Kung wari, magkakakompetensya, pero yan, iisang may-ari, pa style inchik na yan eh. Maraming tindahan dyan.
Sa isang kangkang. Kung minsan, mga 5 ang kanya dyan. O, katulad ng tinda ng pyesa, mga 5 yan. Saan ka man pumunta dyan sa 5 na yan, kanya pa rin yan. Yan ang style nila. O, kung gusto mong tulong, kailangan gawin ng bugok ng BBM ang ibig ng mga kano. Yung sinasabi ko, pera natin, ipambablackmail sa atin, ipananakot. O anong pera ba na ng Amerikano? Puta nila niyan. Anong pera niyan? Kung hindi ka tutulungan ng gobyerno ng US, wala. Oh, kailangan may ipapagawa sa iyo. Kasi yan ang mahirap Pera natin pang-blackmail sa atin. Gaya ng mga putang ng mga politiko na yan. Oh. Kaya nga, yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng base militar dito. Anong pinagawa kay BBM? Labag na labag sa constitution natin. Yan na nga ang sinasabi ko. Oh. Betrayal of public trust. Oh, yung kwan sa constitution natin, ang daming kwan yan, ang daming violation ng putang ng bugok ng mga Marcos na yan. Oh, kung wari ito naman si Aimee, kung wari sinisira yung kapatid niya, ganito, ganito, ganito. Hindi naman niya kapatid yan Oh, clone lang yan Oh. Nakinabang din si Aimee ng mga ninakaw Oh, may mga account din yan na pinalalabas mga nasa account ng para sa mga pag-aaral ng kanyang anak Pero wala, hindi totoo yan na kwan. Naging kabit nga niya yung namamahala sa kanyang kwan tsuwa, namamahala sa kanyang account. Oh, mahilig ng tsuwa-tsuwa yan putang, tsuwawa ang putang ng Aimee na yan. Samantala siya nagsabi noon sa akin, sana nga maiayos mo na yan, spiritual wonder boy. Oh. Para makatulong naman tayo sa mahihirap. Ulol. Putang ina ka. Kaya nga, ngayon, kung isasara niyan ni Trump, yung siraulong Trump, yung bulaan na propeta niya ng mga Amerikano, ang kuka niyan, kaya pinagmamalaki ni Lady Mignon Trump sinisisi niya si Gusi, ay tingnan mo, putang ina niyan, palibasa binihin ng ahas, kaya ganyan yan. Kaya kinukuha niya, pilit nga kinukuha si Trump para makatulong. Anong tulong na ibibigay niya? Tarantado na yan, ng Trump na yan. Walang tulong na pwedeng may ibibigay yan, kundi takutin. Sasara nila yung base. Kung wari naman itong si Shipping, kukuhanin naman yung Palawan. Yung mga putang ina mga inchik na yan Nagpupunta lang sila dito na nakikipag-barter, palit produkto. Kung anong produkto ng China, dadalhin nila dito, ipapalit nila ng produkto ng Pilipinas, kaya kanyan, barter nga yung tawag na yun. Sila lang nagpupunta dito, pagkatapos sila na may-ari, pati Palawan pag-aari na. Kaya tinawag ko yan si Shipping, limahong, yung mga inchik na yan, limahong. Yung mga inchik dito, mga limahong yan. Putang ina nyo. Maggamit kayo. Wala akong pakialam sa inyo. Kaya, yan ang ikinukuha. Kaya binubuli tayo ng China. Dahil yan, sila din ang makikinabang. Yung group of 5 na yan ngayon, nagkakanantaran na.
Dahil, magkakakampi yan. Mantakin mo si Marcos, ang kinukuha niya, yung mga elders. Alam niya, sinabi ko na sa inyo mga pangalan noon, nakalimutan ko na lang dahil ito mga biglaan lang pagsasalita eh. Kaya nga, iyang kuwan ng putang ng Marcos na yan, palibasa yung nanay niya, nagputa. Puta ang nanay niya. Yan ang naging anak si Marcos, yung diktador. Kaya maka-inchik yan. Chua Tylee. Kaya si Amy, mahilig din ang chihuahua. Kaya gusto nilang iligmuk ang bayan upang sila mismo makinabang. Sa akin hindi pwede yun. Paano sila makikinabang? Kaya itong mga kwan na ito, yung mga unelected na na mga oligarchs bureaucrats upang makatiyak na ang isang mahina at maliit na bansa ay wala ng kinabukasan. Bakit ako papayag? Yan ang sinasabi ko. Hindi ako papayag na yung ganyang gusto nilang mangyari. Ang mga bumoto sa mga Marcos, ay ang mga mga magnanakaw na politikong makikinabang, yung mga oligarchs, malalaking kumpanya, palibasa sila hindi nagbabayad ng tax. Ngayon lumilitaw ang mga imperial na overstretch. Kung saan ang sitwasyon ng isang gobyerno ay binibigyang halaga ang mga militar at economic commitment. Wala itong patutunguhan kundi pagbagsak. Dahil hindi talagang napakalaking tinik ako sa lalamunan ng mga putang ng mga magnanakaw na yan. Lalo-lalo na sa mga Marcos. Yan sina Putin, yan sina yung Group of Five na yan si Trump, yan si Ping. Napakalaking tinik nila ako sa lalamunan. Dahil ako, hindi nila kayang kontrolin. Yan lang masasabi ko. Kaya nga yung kaya nga hindi pa nila mapabagsak si dahil bilib din ako dito kay Zelensky. Yan ang balak ni Trump yung rare earth na mineral marami sa Ukraine. Kaya yan kung wari ginera ng mga palabas lang yan ginera ng putang inang Putin na yan dahil yan, nagpunta si Duterte, nung kakukuan lang yan, nagpunta yung putang inang animal na yan doon sa Russia. Pagkatapos biglang nagkagulo na yung Marawi. Isa naman bugok itong mga Muslim na ito. Pumayag na ganunin yung kanilang dahil yung pangako. Asan ngayon yung mga pangako sa inyong mga Maranao? Kaya nagpuntahan kayo dito. Kayo ma'am, mga tiga Mindanao na dito, pababalikin ko kayo lahat doon sa Mindanao. Putangin na nyo, kaya gahari-hari na kayo dito. Kala nyo mga sino na kayo. Dahil ang pangako niyan, ni putang inang bugok na na Duterte. Kaya, ang laki ng hanga ko din kay naging matatag siya. Inimbitahan siya doon para ni Trump para pag-usapan yan. Matatag naman ito si Zelensky. Bakit nyo pakikinabangan? Kasi nahuli na niya yung laro ng Group of Five ginera ng Russia. Pero ang Russia kasi wala nang kayamanan yan. Wala na silang pabagsak na ekonomiya. Bagsak na talaga ekonomiya nila. Sasabihin may mga langis, walang langis yan. Kung mayroon man, mga konti-konti na lang. Amerika bagsak din. Pagkatapos inaangkin niya yung kumwari naman nabili na itong putang ng shipping na ito. Itong shipping na ito talagang limahong ito sabi ko yung mga inchik na yan, mga limahong yan. Sige na. Dahil yung oras marami pa sa anong sasabihin pero yung oras masyadong maikli na
Pag nag-35 na, kakatin na nila.